Ayun sa mga nagda-drive ng e-bike, Ginoo, alam mo kidarating ko lang, nanginginig yung laman ng laman ko. Yun sa nagda-drive po ng e-bike, no, hangga't maaari po sa subdivision na lang kayo mag-drive, uy. Kasi ngayon talaga na-encounter ko, nabangga yung e-bike ng Alphard. Alphard, it's like a big vehicle. Big vehicle siya na kasing laki ng Starex. Nakakatakot po talaga pag yung mga especially Alphard kasi usually sa Manila, I would say most people driving Alphard are Pogo workers. So, Pogo workers. Na-experience ko yan na-encounter ko yan sa PTEX at sa Mall of Asia. Yung mga nagda-drive talaga ng Alphard, usually they are careless. Mga Pogo workers, Pogo drivers po yung nagda-drive niyan. Karamihan. Lalo na sa Makati, PTEX, Parañaque, and Pasay, Samoa. Maraming Pogo dun. So, very careless po talaga sila, as in napaka-careless sila mag-drive po. Ingatan po natin. And yung e-bike naman, hindi ko alam kung anong speed niya. So, mahina talaga at madali po siyang mahagip kasi parang hindi strong yung katawan niya. So, madali po siyang, hindi po siya basta-basta nakikita ng mga truck. Una-una po yung mga truck. Kaya nga binawal, hinuhuli yung mga e-bike sa Aguinaldo Highway. Nakita ko yan nung malaking truck, hinuli sila. Natutuwa naman ako. Hindi ako natutuwa ako kasi delikado po talaga sila sa malaking highway. And then, ayun, after few days na naman, bumalik na naman. So, kasi kanina nakita ko yung natapon yung mag-ina. Naghiwalay talaga yung bata at saka yung lunchbox niya. Tapos yung nanay nag-drive. Nakakatakot naman. Very dangerous po talaga. Lalo na sa Centennial at Aguinaldo. Kasi malaking highway po yan. Sobrang, mga usually dumadaan. Hindi nga dumadaan dyan basta-basta yung tricycle Kasi po talaga siya, pang malakihang mga vehicle po talaga. So, sa mga nag-e-bike po, sariling ingat. Kahit anong ingat mo, kung mahagip ka talaga, kasi hindi kayo basta-basta nakikita sa mga malalaking sakyan, sa loob na lang kayo ng subdivision, kasi Diyos ko, sa nakita ko, hindi ko talaga sa nakita ko, hindi ako nanginginig yung laman ko. Kasi parang every week ako nakakita ng mga accident. Like last week naman, nag-giveaway ako sa truck na tumatawid kasi wala lang. Kung mag-giveaway ka naman, wala namang mawawala sa'yo. Malilate ka lang naman ng konti sa pag-uwi or na rin trabaho. But then, at least, you're safer naman. So, nag-giveaway ako sa truck. Tapos, yung sa likuran ko, syempre, pag nag-giveaway ka, mag-brake ka. Natural, uiilaw yung brake light mo sa likod. Hala, na-overtake talaga si motor. Ayun, dinampot na lang siya sa ilalim ng truck. So, hindi po talaga safe. Dinampot na lang siya, natupi siya dun So, nag-green light na yung, yung side ko, so dumiretso na ako, hindi na ako nakimarites. Delikado po talaga. Since sa'yo sa mga motor, especially, lagi yung nadidisgrasya. Ako, nung nagiging affiliate ako sa mga platform ng Foodpanda and GrabFood, super bait ko sa mga rider, na kahit ako yung may right of way, yeah, even though I have a right of way, I always gave way to them kasi alam ko yung pakiramdam na food yung dala-dala nila at mga goods yung iba. So, gusto ko naman pag yung pagkain, syempre gusto ko naman makarating sa customer na mainit pa talaga. Kasi merchant ako. Yun po talaga yung kumbaga sabi ko na lang, I always gave way to them kasi naintindihan ko kung bakit laging nagmamadali sila. And kahit naman hindi sila sa GrabFood and Foodpanda riders, I always give way to them. Kasi sabi ko, wala namang mawawala sa akin kung lagi ako mag-give way. Kasi sana po tayong lahat ganun, lalo na sa mga lalo na sa ibang mga motorista po. Kasi po, kaya lang naman yan yung dinala nila ng mga rides kasi yun lang yung kaya nilang bilhin. So, sana naman mapagbigyan din natin sila na kahit 4 wheels pa yung dinadrive natin kasi
Iba po wala namang mawawala sa atin kung lagi tayong nagbibigay, kung lagi tayong nagi-giveaway sa kanila. Kung alam mong alanganin, okay na, let them go. Kasi, ang hirap din eh. So, yun lang yung e-bike talagang pinaka-concern ko, yung e-bike talaga. Yung e-bike naman, parang awa nyo na. Sa loob na lang kayo ng subdivision para naman mas safe kayo. Kasi, marami na ako nakikita kahit papuntang Tagaytay. Marami ako nakikita yung nahagip ng mga Fortuner. Kasi yung mga malalaking sakyan, lalo sa big highways po, wala po talagang nagda-drive dyan ng 40. So, ang takbo po namin dyan is 60 talaga pa 80. So, syempre pag malalaking kotse na, expected mo na yan, big highways yan at walang traffic, hindi ka tumatakbo dyan ng 20 at 30. So, sana po, ingat-ingat po tayo, Yun lang.